Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 3, 2024. Yung pinakasentro nga po ni Bagyong Enteng ay tuluyan na po yan lumayo ng ating landmass at ito nga po ay nasa West Philippine Sea o nandito nga po sa may coastal water ng Ilocos Region sa may Lawag City. At tinataglay naman po nito yung lakas na aabot pa rin po ng 75 km per hour, pero ayon po sa ating European Center, bumaba po yan ng bahagya kanina ng 65 km per hour. At yung kanyang pagbugso ay umaabot pa ng 115 km per hour. Kumikilos pa rin po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Bumilis pa rin nga po ng bahagya itong si Bagyong Enteng. Kung mapapansin nga po natin, halos accurate nga yung naging direksyon nito ayon po sa ating European Center. At iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan dahil meron pa po tayong dalawang minomonitor na sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. At nakataas pa rin nga po yung storm wind signal number 2 sa ilang bahagi nga po ng ating bansa. Dito nga po sa Batanes ay storm wind signal number 1 na. Dito po sa Babuyan Island, signal number 1 pa rin po yan. Pero dito nga po sa Ilocos Region, Apayao, dito po sa Apari, Cagayan, at sa Abra, nakataas pa rin po ang storm wind signal number 2 at sa northern portion ng Kalinga. Dito naman po sa may eastern portion ng Cagayan, northern portion ng Isabela, eastern section ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at Benguet, La Union, Ilocos Sur, northern portion ng Nueva Vizcaya ay nakataas pa rin po ang storm wind signal number 1. Asahan nga po natin dahil sa mabilis na pagkilos ni Bagyong Enteng, ito po ay posibleng bukas ay lumabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. At iba yung pag-iingat pa rin nga po dahil meron pa rin po tayong habagat at posibleng panibagong sama ng panahon. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po yan ng umaga ay ito nga pong si Bagyong Enteng ay posibleng nakalabas na yung pinakasentro niyan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung mapapansin nyo nga po yung habagat ay makakaapekto pa rin sa ating bansa habang may magkakaroon nga tayo ng panibagong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. By September 5, ito po ay tuluyang lalakas ay nasa typhoon category na habang papalayo naman ito ng ating PAR line, magkakaroon po tayo ng low pressure area dito nga po sa may northeastern portion ng Cagayan Valley. Pagdating naman po ng September 6, yung low pressure area na mabubuo, ito naman po ay palayo ng ating landmass at posibleng lalabas din po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 7, at ito naman po bilang isang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero isa pa rin po ito sa magiging main factor sa paghatak ng habagat. Pagdating naman po ng September 8, yung habagat po ang makakaapekto sa ating bansa. Asahan po natin sa hapon at sa gabi magkakaroon pa rin po ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng September 9, asahan nga po natin lalakas ang habagat dahil hahatakin po nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayan po yung low pressure area na nabuo dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. At meron nga po tayong isa pang sama ng panahon na nasa labas pa lang ng ating bansa ay isa na pong ganap na bagyo. Ito po ang ating paghahanda i-monitor dahil ito po ay habang papasok ng ating bansa, posible nga pong nasa typhoon category na po agad yan. By September
10. Ito nga po, no, yung bagyo ay nandito pa rin po yan sa may pinakalinya ng ating Philippine Area of Responsibility at hinahatak pa rin po niyan yung habagat na magdudulot pa rin po ng ating ulan. At habang yung isang sama ng panahon ay nasa labas pa rin yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po ng September 11, ito nga po ay posibleng nasa typhoon category na. Mapapansin nga po natin yung lawak ng kanyang diametro ay halos kasinlaki na po niyan yung simula Central Luzon hanggang sa may parte ng Mindanao. By September 12, ito po nga po ay aasahan natin na papasok ng Philippine Area of Responsibility by September 12 in the evening. At hahatakin po niyan yung habagat na magdudulot po pa rin ng pagulan sa ating bansa. Sa ngayon nga po, no, medyo mababa pa sa ngayon yung kanyang landfall scenario dahil malayo pa po yan. Ang magiging posibleng direction po niyan sa ngayon sa prediction ay posibleng umangat po yan sa may parte ng Taiwan or aangat dito po yan sa parte ng Japan or posible po yan dito rin sa dinaanan ni Bagyong Enteng. Marami pa pong posibilidad na senaryo yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nung dalawang sama ng panahon na ito na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.